Magandang araw po, Marinduque. Magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay dito sa Marinduque News Network. Magandang araw po, welcome po sa ating programa, Ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Pamagitan po ng aming programa ay malaya nating naipahayag at naiulat sa ating mga kababayan ang mga gawain at accomplishment po ng ating kapulisan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Bago po ako magpatuloy, nais ko po munang bumati ng isang magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng programa ng Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Lalo-lalo na po siyempre sa aming pinuno ng Philippine National Police, Police General Benjamin C. Acorda. Magandang araw, sir. At sa aming pong Regional Director, Police Brigadier General Roger Quisada. Sir, magandang araw po. At siyempre po sa aming Provincial Director na napapaka-very supportive po sa mga programa sa ating sa lalawigan, Police Colonel Arthur A. Salida, sir. Magandang araw po. At sa amin pong Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Melvin Bilontok. Magandang araw, sir. Sa amin pong Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Kent Juan T. Quintana. Magandang araw. Siyempre po sa aming mga kasama dyan sa Provincial Office, sa Marinduque Police Provincial Office, ang mga provincial staff officer po ng Marinduque Police Provincial Office ay binabati din natin siyang magandang araw. At sa lahat po ng mga kasamahan nating mga kapulisan dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Magandang araw sa ating lahat. Siyempre sa mga kasama ko diyan sa ating sa aming tanggapan po ng Provincial Community Affairs and Development Unit ng Marinduque Police Provincial Office. Diyan po si aming Chief Clerk, Police Executive Master Sergeant Anel Rijano, Police Chief Master Sergeant Milan Bacomo, Police Staff Sergeant Eugene Malco, Police Staff Sergeant Franklin Aurelia, Police Staff Sergeant Aril Mandak, Police Corporal Joan Taraji, yan, bago namin kasama, Police Corporal Jomar Ribali, kasama ko ngayon sa programa, Patrolman Jenebel Abilio, Patrolman Mary Joy Aliwalas, at syempre sa aming inyupi Inyupi Roselo Salvacion. Yan, magandang araw sa ating lahat. Siyempre, ang inyong pong lingkod, Police Lieutenant Colonel Elmer Lontok Manalo po, ang kasulukuyang pong chief ng Provincial Community Affairs and Development Unit ng Marinduque Police Provincial Office ay bumabati ng isang magandang araw. Ngayon po, ika-11 na ng Enero sa taong 2024. Yan. Nakababawasan na agad po natin ang taon ng 2024. Pero una, magpapasalamat po tayo at dumaan 2023. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na talagang tayo ang Marinduque ay wala tayong naranasan na anumang kalamidad yan. Una, kakasama tayo sa mga may signal ng bagyo, pero tayo po ay nagpapasalamat at hindi natin naranasan. Kaya po, pagpapasalamat talaga natin sa ating Panginoon. At syempre sa mga bumubuo din po ng provincial government ng Marinduque, nagpapasalamat din po ang Marinduque Police Provincial Office, ang buong kapulisan po sa inyong patuloy na suporta sa atin mga programa. Yan po. Ngayong araw po, tatalakayin po namin ang unang-una yung mga nakaraang mga sitwasyon ng 2023 sa kaugnay po sa peace and order situation ng ating lalawigan. Para mapaghandaan po natin, lalo na ngayong mga taong Enero 2024. At makakasama din natin ang isang personnel din dito sa atin sa bayan ng Mugpog, ang Mugpog Municipal Police Station. Personnel din po sa atin sa Community Affairs and Development Unit ng Mugpog, ang pikad ng Mugpog po. Yan. Kasama natin. Kaya ngayong umaga si Patrolman King Shoes Naling. Yan, Naling. Magaling ang pangalan nito, si King na Shoes pa. Diba? King Shoes. Yes, sir. Naling. Kaya aking pinakikilala po bago ako magpatuloy, papakilala ko muna ang ating kasama, ang ating isa din sa member ng kagaya po nabanggit ko, kasama natin sa ating sa Community Affairs and Development Unit ng Mugpog, Patrolman King Shoes Naling. Bumati ka muna sa ating mga kababayan. Thank you, sir. Magandang araw po sa ating lahat. Sa atin pong masipag, mabait at supportive na Provincial Director ng Marinduque Police Provincial Office, Police Colonel Arturo A. Salida, sir.
sa aming very supportive Mayor, Honorable Augusto Leo M. Libelo, sir. Sa Sangguniang Bayan, sa pangunguna ng aming buting Vice Mayor, Honorable Jonathan Felipe M. Garcia, at sa kanyang mga kasamahan, at sa takapagdaloy ng programang ito, Police Lieutenant Colonel Elmer L. Manalo, sir, Chief Picado ng Marinduque Police Provincial Office, gayon din sa staff ng kalutang ng pulisya sa Marinduque, ang Marinduque News Network, sa amin pong masipag, mabait na Acting Chief of Police, Police Major Abner M. Mausar, sir, sa mabait din namin na Deputy Chief of Police, Police Captain Edward B. Lianyo, sir, at PEMS Ernesto Arpernia. Ganon din po sa aming mga taga-subaybay ng programang ito at sa mga masasayahing PNP personnel ng Mugpog, MPS at Marinduque Police Provincial Office. Masisipag na JOs ng Mugpog, MPS. Ako po si Patrolman King Susnaling, Assistant PCR PNCO ng Mugpog Municipal Police Station. Bumabati ng isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, thank you, King. Yes, sir. Siyempre, babatiin muna natin yung ating mga kasamahan dyan sa bayan ng Mugpog, sa Mugpog Municipal Police Station, sa pamumuno na kanilang Chief of Police, Police Major Abner Mausar, at sa kanyang mga kasama. At sa Mayor ng Mugpog, Municipality ng Mugpog ay Mayor Libelo. Yan, magandang araw po sa mga patuloy niyong suporta sa atin sa mga kapulisan natin dito sa mga programa po natin. Yan. Kagaya ngayon, kumustahin natin bago ko discuss yung mga kabuuan. Kumustahin muna natin sa ating bisita kung kumusta na ba yung ating lalo na sa bayan ng Mugpog dahil nakaraan tayo ng 2023, ngayon nasa tayo ng 2024 na January 11 na ngayon, 2024. Kumustahin natin yung peace and order situation dyan sa bayan ng Mugpog. Kumusta ba dyan, King? Thank you, sir. Sa regarding po sa peace and order situation sa municipality ng Mugpog. So, ang Mugpog Municipal Police Station po sa pangunguna ng aming Acting Chief of Police, Police Major Abner M. Mausar, ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga mamamayan ng Mugpog sa patuloy na pagsuporta at kooperasyon sa ating mga kapulisan upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng bayan ng Mugpog. Ganon din sa ating mga force multiplier na patuloy na ginaganap ang kanilang tungkulin para mapanatili ang katahimikan ng kanilang mga barangay. Patuloy pa rin po ang aming pagsasagawa ng mga crime prevention activities, awareness campaign para labanan ng droga at terorismo, gayon din ang pamimigay ng mga IEC materials patungkol sa mga nabanggit upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa bayan ng Mugpog. Ito po ay alinsunod sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP. Yan, thank you, King. Yan, talagang sa kabuuan naman po ang ating lalawigan ay napaka manageable, tahimik pa rin po. Pero mamaya iuulat ko po yung buong kabuuan. At bago rin tayo magpatuloy ay may isa rin tayong kasama para sa talakayan. Kasama na din po natin yung ating bisita din sa bayan ng Mugpog. Isang personal din natin po natin at kasama natin sa opisina sa Community Affairs and Development Unit. Pero bago nais po kami muna magpatuloy, magbibigay muna kami ng isang paalala para magbabalik po muna aming para yung amin po magsisit namin po isasama na din po namin yung ating kasama sa bayan ng Gasa naman po para sa Community Affairs and Development Unit din po ito para kasabay na din po nating maging makatalakay ngayong araw ngayon po January 11, 2024. Kaya bago po natin kami po magpapatuloy, magbibigay lang po kami ng isang patalastas po muna at magbabalik po ang ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque.
habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high GV sa Bishopy Lifestyle. Sige na unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito, sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Nakakaya at natuto na. Sakaya, di na matuto pa. Hanggang malakas ang Pinas, kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya, buong pamilya magpa-booster na. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Pinas lakas sa healthy Pilipinas. Isang mensahe mula sa DOH. Nakakaya at natuto na. Sakaya, di na matuto pa. Hanggang malakas ang Pinas, kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya, buong pamilya magpa-booster na. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Pinas lakas sa healthy Pilipinas. Isang mensahe mula sa DOH. Nakakaya at natuto na. Sakaya, di na matuto pa. Hanggang malakas ang Pinas, kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya, buong pamilya magpa-booster na. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Pinas lakas sa healthy Pilipinas. Isang mensahe mula sa DOH. Nakakaya at natuto na. Sakaya, di na matuto pa. Hanggang malakas ang Pinas, kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya, buong pamilya magpa-booster na. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Pinas lakas sa healthy Pilipinas. Isang mensahe mula sa DOH. Habits para sa healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, sige na unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito, sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Sa healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, sige na unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito, sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Sa healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka.
Magandang araw po, Marinduque. Magandang araw muli po. Nagbabalik po ang ating programa, Ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Kagaya po ng binanggit ko, may kasama pa po dito tayong isang bisita mula sa Gasan Municipal Police Station. Isa din personnel po natin sa Community Affairs and Development at saka sa WCPD. Ito, investigator din po natin, mga mahawak. Pakikilala natin para magpakilala din po sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay. Si Police Corporal Mary Brain Sadicon ng Gasan Municipal Police Station. Pakilala ka sa kanila, Mary G. Magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko pong batiin ang ating takapagpakinig sa lalawagan ng Marinduque ng isang magandang hapon. Ganon din po ang ating minamahal na Provincial Director na si Police Colonel Arthur Angsiban Salida, sir, at sa mga staff ng officer ng Marinduque Police Provincial Office, sa ating program host na si Police Colonel Elmer Manalo, sir, Chief Picado ng Marinduque Provincial Police Office. Yan, thank you, Mary Brain. Isa nating personnel sa Gasan Municipal Police Station. Kukumustahin naman natin sa ating sa Gasan. Siyempre, nakalipas itong 2023. Ngayon, nasa taon 2024 na tayo. Tumatakbo na ngayon, January 11 na, 2024. Nakabawas na agad tayo ng 11 araw sa 365. Kaya, kumusta naman ang bayan ng Gasan? Ngayon pong buwan ng January, buwan ng kasalukuyan, 2014, malugod po namin pinapaalam sa inyo na ngayong December at buwan ng January kasalukuyan ay mapayapa tahimik ang bayan ng Gasan. Wala rin po tayong namomonitor ng mga grupo ng manliligalig na maaaring maging banta sa ating kapayapaan upang matiyak natin ang kaayusan ng ating bayan ng Gasan. At patuloy ang pagsasagawa ng mobile intervention at operation activities tulad ng pagsasagawa ng presensya ng kapulisan, lalo na sa mga schools, intervention, sa mga barangay, sa mga lansangan, sa matataong lugar, tulad ng palengke, at higit sa lahat, ang mga lugar kung saan nandoon ang ating mga biyahe na dumadaong sa bayan ng Marinduque tulad ng Gasan na meron tayong papuntang Mindoro, higit sa lahat papuntang bayan ng Gasan na meron ding airport kung saan po tayo ay meron ng magkakaroon ng biyahe, kaya namomonitor po namin ang papasok at palabas ng ating bayan ng Gasan. Nagkakaroon din po tayo ng curfew hours para sa mga kabataan. Gayon din ang kumpanya laban sa illegal droga at pagsasagawa ng mga PCR activities tulad ng pagdialog sa mga barangay, pulong-pulong, barangay visitation at pamimigay ng flyers, pamphlets na ang tanging layunin ay ang pagsugpo ng kriminalidad. Patuloy din po ang pag-post sa ating crime prevention safety tips sa official social media accounts ng Gasan tulad ng Facebook at Twitter upang mas mabigyan ng mabilis na pagtulong at serbisyo sa mamamayan ng Gasan Municipal Police Station. Yan, thank you, Mary Brain. Siyempre, sa kabuuan talaga ng Marinduque, tayo naman po ay tahimik. Pero kumusta naman yung mga accomplishment pala ng ating mga kapulisan ngayon? Lalo na itong mga nakalipas at saka ngayon kasalukuyang buwan. Ngayong taon, 2024. Kumustahin natin muna dito sa bayan ng Mugpog. Kumusta, King, ang ating mga accomplishment naman ng ating mga kapulisan? Magandang araw po ulit sa ating lahat. Ang Mugpog MPS po regarding sa accomplishment, pagdating po sa ating operational, meron po kaming naitalang arrested of wanted person, meron po 2. Crime of adultery and physical injuries. Pagdating po sa municipal traffic ordinance, meron po kaming naitalang 60. Bagamat patuloy ang aming implementasyon ng Republic Act 4136 at municipal traffic ordinance, araw-araw po ay madami pa din kaming nahuli at natitikitan kung kaya't kami po ay patuloy na nagpapaalala sa ating mga kababayan na siguraduhin na may mga kaukulang dokumento na kung nagmamaneho ng isang sasakyan. At pagdating naman po sa ating PCR activities, patuloy po tayo nagsasagawa ng kasimbayan activities. Ganon din po ang aming pakikipag-ugnayan sa mga kapulisan sa pamamagitan ng pulis sa barangay upang mapanatili ang maganda ugnayan ng kapulisan, barangay at mamamayan. At ito po ay
nakakasama namin ang aming mga pastor at iba pang mga faith-based volunteers sa awareness at sa aming bayan. Kasabay na din po nito ay ang pagkakandak ng aming awareness lecture, symposium sa ating mga mamamayan, mga schools, at pamimigay ng babasahin patungkol sa pagsugpo at epekto ng ipinagbabawal na gamot at ang kaparusahan nito regarding sa Republic Act 8353, Republic Act 9262 at crime prevention tips. Yun, thank you, King. Yan po. Mamaya, i-discuss ko din po talaga, kaya binanggit ko yung kabuuan, ating kinukumusta lang muna po yung ating mga bisita. Siyempre, sa Gasan, kumusta man yung ating accomplishment ngayong mga ito, lalo na ngayon. Dapat, marami tayong ma-accomplish or kumusta na ba, Mary Brain, sa bayan ng Gasan? Yes po. Sa buwan po ng Desyembre, taong 2023, nakapagtala po tayo ng arrest of wanted person rank number 2 po, provincial level for the crime of lascivious conducted under Section 5 ng RA 7610. Arrest of most wanted person rank number 1 for the crime of violation of Section 5 of RA 7610. Wanted person for the crime of reckless imprudence resulting to homicide. Report of frustrated homicide stabbing incident. Number 2. Sa buwan naman po ng January 2024, pagpasok, PD 449, illegal cockfighting, arrest of 2 wanted person of crime of qualified theft. For the municipal ordinance violation naman is for 99 violators. Sarah. Yan, thank you, Mary Brain. Yan po, naipatala. Kagaya ng binanggit ko naman po, i-discuss ko naman po ngayon at para sa kalaman din po ng ating mga kababayan, yung buong insidente ng 2023. At i-compare natin po ito sa na mga nakalipas na taon, kagaya po ng 2022. Kaya ipapakita ko po ngayon yung record po namin dito na mga naitala po sa amin kaya sa police blotter po namin. Kagaya po nung itong nakarang ito po, simula po nung January to December 2023, tayo po ngayon ay nakapagtala ng 503. Kaya compared po dun sa year 2022 na may 408, tumaas po tayo, malaki po ang itinaas ng insidente natin ngayon, 2023, na 95 po ang itinaas. Ito po ay yung mga insidente, lalo na po yung mga sa non-index. Non-index talagang tumaas po dahil ito po mga initiative operation po ng ating kapulisan, lalo na po sa pag-implement po ng traffic law in ordinances po natin sa probinsya. Kaya po tumaas lalo na po, yan po ang nagpataas. Kaya tumaas po yan ng index. Dahil naghigpit po tayo, dahil isa po sa napapansin po sa lalawigan, tumataas po yung mga insidente, lalo na po sa vehicular accident. Kaya naghigpit po tayo sa pag-implement ng traffic law and ordinances. At kagaya po sa Peace and Order Indicator, napapansin po nyo, nung nito pong January to December 2023, sa under po ng index crime, sa murder po, nagkatala lang po tayo ng isang incident. Yan po sa bayan ng Gasan. At ang compared naman po sa 2022, sa year 2022, 4 po. Kaya bumaba naman po tayo ng tatlong insidente. Sa homicide, ngayon pong nitong 2023, wala po tayong naitalang insidente ng homicide. Kaya compared dun sa 2022 na may 4, kaya bumaba din po tayo naman ng 4. Pagdating po sa index crime, talagang bumaba po yung record natin. Dahil dati po 78 nung 2022, pero nung 2023 67 lang, kaya bumaba po ng 11 incident po yung index crime. Yung mga tinatawag po namin index crime ay yung mga focus crime. Ang nakakaano lang po dito na insidente ay kagaya po nitong physical injuries. Physical injury ay dati po 2022, may record lang po tayo ng 18, pero ngayon 2023 at nagka-record po tayo ng 19, kaya tumaas po naman yun ng isa. At ganun din po sa rape. 2022 mayroon lang po tayong 20, pero nitong 2023
nakapagtala po tayo ng 21. Tumaas din po ng isa. Okay, sa robbery, ganun din po tayo. Isa din po sa tumaas. Ito pong sa robbery, 2022, 6 lang po. Pero nitong 2023, naging siyam, tumaas po ng 3. Kaya yan po yung mga insidente na tumataas sa ating probinsya. Kagaya po niyang sa physical injury, tumaas po. Itong tumaas po, pinakamataas po dito sa atin sa probinsya, sa base dito sa talaan natin, ang nagpataas po sa physical injury, kagaya po yan, tumaas naging 19. Yan po mga physical injury na yan po ay sa bayan ng Buwak. Nagka-record po tayo ng siyam. Kaya yun ang pananawagan pa rin natin sa mga barangay official, although mga barangay official ngayon, yung iba barangay, mga bagong upo pa lang po o bagong panalo. Kaya magkakaroon din naman sila ng mga training para sa pag-handle ng mga kaso. Pero ito para sa kalaman din natin, para sa ating mga kabayan, para ma-prevent na po, mag-ingat po tayo dahil talagang itong physical injury kalimitan involving ng alcohol mga kung kailan nakakainom po, saka nagkakaroon ng insidente. Kaya po yung 19 incident po na yan, yun po ay sa bayan ng Buwak ay siyam, Binabista ay 2, Sagasan isa po yung ano natin dyan, sa buong ano natin. Pero yung Ugpog may 4, at Santa Cruz 2, and Torrijos ay may 1 din po. Ang mataas talaga po ay yung bayan ng Buwak may siyam, at bayan ng Ugpog na may 4 dyan sa physical injury po. At yung isa din pong mataas, yung rape, kasi tumas po ng isa naman dahil dati ay 20 lang. Yan po yung 20. Ang tumaas po sa atin dyan ay ang bayan ng Torrijos na may 5 po. 5 po agad dyan sa out of 21. Kanila po sa Torrijos agad po nangyari yung 5 incident ng rape. Tapos sa bayan po ng Buwak, 4. Sa Binabista, 4 din po. Sa Gasan, 3. And sa Mugpog po, may 4 din. Isa lang po ang insidente sa Santa Cruz na rape. Pero sa out of 21 na yan po ang mataas. Torrijos at saka yung tigagapat po sila, yung Buwak, Binabista, and Mugpog. Pero Gasan, mataas din, 3. Kaya yun pa rin po ang ating panawagan sa insidente ng rape. Talagang lalo na sa mga kabataan. Ngayon, nalimit po ang mga nagiging biktima ay halos yung mga estudyante o yung mga mag-boyfriend, maaaring magkaka-boyfriend to. O tapos may nangyayari. Kaya yun pa rin po ang panawagan natin sa mga magulangin. At sana pangalagaan yung ating mga obserbahan po ang kilos ng ating mga kabataan. At yung record naman po natin sa robbery, although naka-record po tayo ng siyam, buong 2023 naman po ito. Sa ibang probinsya po ito, yung siyam na ito, maaaring baka isang araw o isang buwan lang yan. Pero sa atin, buong taon naman po yan. Pero yung siyam na yan po, ang mataas po ng insidente pa rin ng robbery, ay bayan pa rin po ng Buwak na may 4. Binabista 2, Gasan 1, and tigisa din po ang Santa Cruz at saka Torrijos. Wala po tayo na italang robbery sa bayan ng Mugpog. Yan. Kaya yan po yung mga insidente na mataas sa atin sa probinsya. Medyo tumaas po yung physical injury, rape at saka yung robbery. Medyo yung theft naman po ay mataas din. Yan, dahil nung nakaraan po yung theft ay 23, naging 16 naman ngayong 2023. Pero mataas pa rin po. Although bumaba ng 7, pero mataas din po yung insidente. At isa din sa pinananawagan pa rin po namin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagmamaneho, tumataas talaga yung vehicular accident. Yung tinatawag namin public safety indicator. Ito lahat po ay involving ng vehicle talaga sa pagdadrive. Kaya mapapansin po niyo sa aking pinakita na nagka-record po tayo ng 2022 na 111. Pero ngayon po 2023 nagka-record po na 145. Ibig sabihin tumaas po ng 34 incident o accident po. Yan. At ang isa din pong tumataas dyan, yung lalo na po yan yung damage to property involving ng vehicular, involving sa damage to property, dahil dati po ay sa 2022 ay 51, ngayon 2023 ay 67, tumas po ng 16. At ganun din po yung involving ng vehicular accident and physical injury.
Dati lang po 2022 ay 45. Ngayong 2020 nitong nakaraan 2023 po ay 72 kaya tumaas po ng 27. Kaya yun pa rin po ang patuloy naming panawagan. Ito po yung tumataas na mga insidente sa atin. Physical injury, rape, robbery, at saka theft. At ito po yung mga under ng public safety involving ng vehicular accident po. Medyo tumataas po sa kabuuan po talaga, 145 yung nangyari sa atin ngayong 2023. Kaya sa amin po, sa Philippine National po, sa Marinduque Police Provincial Office, kami po ay nananawagan na ito'y ating paghandaan at upang maiwasan natin ngayong 2024. At lalo na yung mga nagmamaneho. Yan. At ito namang mga sa robbery at theft, yung pa rin pa yung panawagan namin, yung mga safety tips natin, ingatan po yun natin, lalo na yung mga umaalis sa ating mga bahay. Yan, yung mga ano natin. May papakita ko mga ilang tips din po sa atin dito sa programa. May mga ilang tips. Ito naman po, itong programang binabanggit po namin, kaya binabanggit ko yung situation, para po dun sa pagiging pagpo-focus po namin sa ang amin pong amin pong ang Chief PNP po namin ng Philippine National Police po, Chief Police General Benjamin C. Acorda Jr. ay may 5 pong focus agenda. Ito nga po yung tinatawag naming aggressive and honest law enforcement operation. Kaya mapapansin nyo po, alam namin tumataas yung involving ng vehicular accident. Kaya patuloy po yun namin yung operation ng panghuhuli. At meron din po kaming yung personnel moral and welfare, talagang na ibinibigay, pinagpupukusan. At siyempre yung integrity enhancement namin. At isa din sa isang programa po nito ay yung Information and Communication Technology Development. Dahil sa pamamagitan po nitong programa ito, talagang lahat po nasa system na. At ito din po yung isang programa, talagang inilalapit po namin yung engagement sa komunidad. Dahil kayo po ang tunay na makakaalam ng sitwasyon, mas lalong maganda yung ating cooperation, ang ating coordination sa bawat isa. Kaya yun pa rin po yung aming itong mga programa ay nakahalinya po sa programa ng aming Philippine National Police PNP po namin, Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang 5 focus agenda. At ito din po yung aming panawagan sa ating mga kababayan, lalo na dito, dahil nga po pinakita namin yung data para makaiwas, lalo na po ang insidente po ay sa pandurukot. May tinatawag mo kaming iwas mandurukot tips. Ito po lalo na po sa sa mga lugar na matatao, ano po, kasi ilagay sa inyo po, unang-una po ilagay sa inyo pong harapan ang inyong bag. Kung ito po halimbawa mga nagta-travel kayo, halimbawa nagta-travel o madaming tao, inyong bag po kung masakaling may dikit na dikit sa iyo, kung kahina-hinala po tao, sumusunod sa iyo. Talagang yan po. May mga hotline number din po kaming bawat office. But yan po. At isa din po sa inaano namin yung pagtaas din po ng kagaya po sa rape naman, iwas tip din po kung maaari naman po. Huwag yung ating mga nakakapita po sa inyo, pwede ka ng mga ma-rape agad. At huwag din pong ma-rape, hindi porke maigsi ang damit, ay nagiging na po talaga yung pagnanasa ng mga tao. Gusto na, bastusin. Kaya ito pa rin po ang panawagan namin sa ating mga kababaihan, sa mga talagang may mga ingatan po natin, alagaan po natin mga kabataan. At ito po ang aming patuloy na pinananawagan, ang aming pong kapulisan, PNP po, implement tight security measure for the itong nakaraan pong translation po ng 2024. Naging mga payapa naman po. Dito din po sa atin sa lalawigan, may rin po kahapon, dito po sa bayan ng Buwak, wala naman po tayo na italang insidente. Yan po. At isa pa rin po namin panawagan, dahil po kahit po tayo ay drug-cleared province na, tayo po ay ang panawagan pa rin po natin sa mga kababayan natin, tayo po ay umiwas pa rin sa illegal. Ika nga sabi nga po natin,
Say No to Illegal Drugs. Dahil ang kapulisan po ay patuloy po rin ang kampanya namin sa illegal drugs. Kahit po tayo na-declared ang drug-cleared provinces at ang ating mga barangay ay 280 na drug-cleared na din po. At ang ating bayan, 6 na bayan. Pero marami pa rin po may nais na mag-supply or magtulak dito sa atin sa mga kababayan. Kaya yun ating panawagan. Iwasan pa rin po dahil ang paggamit po ng illegal na droga ay nadudulot ng problema at kapahamakan sa ating katawan, sa kasalusugan, sa mga relasyon, sa kaibigan, sa pamilya at maging sa pamayanan po. Kaya ang droga po ay salot sa lipunan. Kaya yan po ang aming panawagan. At isa din sa aming panawagan po, ang ating probinsya po ay napakatahimik. At ito'y maaaring pasukin. Mag-recruit sa ating mga kabataan. Dahil ang mga terorista po ay nadyan pa rin. Kaya isa pa rin po sa ating panawagan, tigilan po ang pag-recruit ng mga kabataan para maging terorista. Kaya ito po ang panawagan namin sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magulangin. Obserbahan po ninyo ang ating mga kabataan at baka nare-recruit naman po. Ayan po. At kung may mga concern po, pwede ninyo pong sa aming mga kapulisan, may mga hotline number po kami dito sa atin. Yan po, sa Marinduque Police Provincial Office po, mayroon po kami hotline number. Buwak Municipal Police Station, Gasan Municipal Police Station, Binavista Municipal Police Station, Torrijos Municipal Police Station, Santa Cruz Municipal Police Station, Mugpog Municipal Police Station, and kahit po sa Marinduque Police Marinduque Provincial Mobile Force Platoon po, meron din po tayo. Kaya any concern po, 8 unit po tayo sa lalawigan. At kung may nais po kayong iparating o panawagan, huwag kami mag-atubili. Yan. Kaya po, dahil any concern po ng ating kapulisan, yan po ay nadyan sa atin, sa inyo, para tayo ay patuloy pong maglingkod sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan po dito sa lalawigan ng Marinduque. Yan. Salamat po. At baka yung ating mga bisita, baka may mga concern pa rin kayo, nais na idagdag. King, sa bayan ng Mugpog, baka may concern ka nais na panawagan o iparating sa ating mga kababayan natin dyan sa bayan ng Mugpog, King. Thank you, sir. So, sa bayan po ng Mugpog, may issues and concerns din po kami as well as announcement. Para po sa aming mga kababayang motorista, patuloy po ang aming pagsasagawa ng Oplansita and Comelec checkpoints sa bayan ng Mugpog. Muli po kaming nagpapaalala na kung kayo ay magmamaneho ay siguraduhin pong may kaukulang dokumento like driver's license o RCR ng mga sasakyan ninyo, prangkisa ng jeep or tricycle na pamasada. Ganon din po sa inyong tamang kasuotan, kung maaari po sana ay nakapantalon at sapatos para na rin sa kaayusan at disiplina sa kalsada upang maiwasan ng anumang violation. And regarding po sa strict implementation ng municipal ordinance ng bayan ng Mugpog sa an ordinance regulating the use and operation of motor vehicle with modified mufflers in the municipality of Mugpog ay mahigpit pong ipinagbabawal at may kaukulang pong kaparusahan at kabayaran. So, para naman po sa ating mga magulang, siguraduhin po natin na namomonitor po natin ang ating mga anak, lalong-lalo na po kung gabi at tinitingnan po natin ang ating kanilang mga cellphone, kung ano ang kanilang mga activity sa kanilang cellphone. Paalalahanan po natin ang ating mga anak na huwag nang basta-basta makipag-usap sa mga taong hindi naman kakilala para po sa kanilang seguridad. Yun lamang, sir, ang sa issues and concerns sa bayan ng Mugpog. Sa atin sa bayan ng Gasan, baka Brain, ikay may karagdagan pang panawagan para din sa ating mga kababayan sa bayan ng Gasan. Ay, thank you, sir. Kami po ay nagpapasalamat sa ating program host na si Police Lieutenant Colonel
Elmer Manalo ng Chief Picado ng Marinduque Provincial Office, sa local government ng Bayan ng Gasan sa pamumuno ni Honorable Rolando Otolintino, sa mga personal ng Gasan Municipal Police Station na sa pamumuno ng ating napakasipag na Acting Chief of Police na si Sir Police Captain Ruel R. Reforma, sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Bilang Assistant WCPD ng Gasan Municipal Police Station, ako po nagpapaalala sa inyo, higit sa lahat ng mga estudyante na nag-aaral sa Gasan, kayo po ay mag-aral lang mabuti at iwasan ang mga bagay na dapat ay hindi dapat ginagawa ng isang kabataan. Ano po, kasi po ngayon ay tayo po ko sa RA 8553 kung saan nasasaad ang rape na kaso. Ano po, kami po naman ay walang tigil at humpay sa pagbibigay ng mga flyers na nakakabuti para sa estudyante higit sa lahat. Yun lang po, at ako po si Police Corporal Sadicon. Maraming salamat at magandang hapon. Yan, thank you, Mary Bring. Magandang araw sa ating lahat. Siyempre, King, bahay kayo may papasalamatan din sa ating, lalo na sa mga LGU natin dyan sa Bayan ng Mugpug. Maraming salamat po ulit sa aming programo, si Police Lieutenant Colonel Elmer Manaro, sir. So maraming salamat po sa inyong muli sa pagbibigay ng oras sa aming programang ito. Makakaasa po kayo na patuloy kaming magbibigay ng sapat at nararapat na serbisyo upang maging tuloy-tuloy ang kaayusan at katahimikan ng ating bayan at ang ating lalawigan. Maging mapagmatsyag po tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Kung may napansin kayo na kakaibang gawain o kahina-hinalang, kung may kilos, tao at mga grupo sa paligid, at especially po sa gabi, mangyaring ipagbigay alam kaagad sa ating mga opisyal ng barangay o sa aming himpilan. Yeah. Tumawag po kayo dito sa aming hotline number 042-332-0613 at 0998-598-5807. Muli po ang aming paalala na ang tagumpay ng kaayusan at katahimikan ay nakasalalay sa ating lahat. Tulungan po natin ang ating kapulisan na mapaglingkuran kayo. Maraming salamat po at may God bless us all. Yan, thank you, King. Yun pa rin po ang aming panawagan, at daragdagan ko po yung panawagan. Lalo na po ngayon, lahat po ang mga tao talaga nasa social media. Ito pa rin po ang patuloy namin pinapanawagan. Kung maaari po, huwag kayong makipag-transaction through social media, lalo na po at hindi nyo kilala yung inyong mga kausap nakatransact. Madami pong mabibiktima dahil lahat po nakapokus sa social media. Pero kung maaari, sana kilala po ninyo yung inyong mga nakakausap po nakatatansak. Dahil ang mahirap po sa transaksyon sa social media, hindi po nyo kilala ang tunay nyong kausap o kakilala. Mamaya, yung inyong kausap ay yung pala na-hack na po yung account. Or mas maganda sana po, kakatransaksyon nyo sa social media, kausap din po ninyo sa mga contact number, kagaya po ng cellphone number, para may personal din po kayong pag-uusap. Kung maaari po, personal ninyong transaksyon. Dahil mahirap po maging biktima. Yan po. Saka lang po kayo pupunta sa amin pag naging biktima. Alam naman po namin yun. Kaya po ang aming panawagan ng kapulisan, mag-ingat po tayo sa ating mga katransaksyon at ating mga kausap. At isa din po, pahabol namin nga, may kasama na din po kami isang membro ng Marinduque Police Provincial Office, naka-graduate na, compulsory retirement. Kaya congratulations sa retirement ng aming kasama, si Kuya Rocky Mersene. Sabi nga, the last PCINP standing, kasi siya po yung kasama naming kaya nga po Kuya Rocky Mersene. Dahil siya po yung huli po na miyembro po ng Philippines Constabulary and Integrated National Police na pinagsama po na naging PNP na po. Yan. Siya po yung umabot pa niyan, PCINP. Kaya, Kuya Rocky, congratulations sa iyong retirement. Good luck sa iyong bagong gawain. Nakagraduate ka na yan. Kami patuloy ka naming makakasama pa rin. Yan. Congratulations, Kuya Rocky, sa iyong retirement. Yan. Kaya kami po, mula sa Marinduque Police Provincial Office, kami ay bumabati ng happy birthday kay Kuya Rocky in advance. Yan. Kanyang pagre-retiro. At siyempre, rin po, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa ating mga kababayan
sa inyong pagsuporta sa patuloy sa Philippine National Police, lalo na po sa local government unit natin dito sa probinsya. Maraming salamat po sa inyong patuloy at sa mga iba't ibang ahensya po ng kasama natin dito sa lalawigan. Siyempre lalong-lalo na po sa operation manager nito po, Marinduque News Network, kay Sir Adrian Rosales. Sir, maraming salamat. At sa atin din po Public Information Officer na Marinduque, kay Sir Myong Romeo Mataak Jr. At siyempre, sa lagi natin kasama dito ng mga staff ng Marinduque News Network, dyan mga kasama natin. Maraming salamat sa patuloy nyo kasama sa amin, pagsuporta. Dahil hindi namin ito magagawa kung hindi lagi nyo kaming tinutulungan. Kagaya nga po ng binabanggit namin, sa pamamagitan namin po ng programang ito, dito po kami nakakapag-ulat, nakakapagparating ng panawagan sa ating mga kababayan. At may isang bago po rin tayo may mga comment din dito sa atin sa social media. Magandang hapon po. Babasahin ko muna itong dalawang comment din po sa atin dito. Kasi nakalive po tayo dito sa Marinduque News Network. Ang ating programa, lagi po tayong live dito. Kaya, ang babasahin ko lang yung dalawang message po. Magandang hapon po. Watching from Marilao, Bulacan, Sterling Business Park, Tupatubig. Para po kay salamat sa inyo. Kahit kagaya nito, kababayan natin, kahit siya ay nasa Marilao, Bulacan, nakasubaybay. Maraming salamat kay Sir Henry Taglilaso. Yan, magandang araw, Sir Henry Taglilaso. At sa kanyang question, maganda na po sa inyong lahat po ng kapulisan dyan sa atin po Marinduque. Pa-shoutout po, sir, sa family ko dyan sa Labu, Santa Cruz, Marinduque, Laso family po. Yan. Binabati po ng ating kababayan na si Henry Taglilaso, ang kanyang pamilya dyan sa Barangay Labu, Santa Cruz, Marinduque. Yan, sa Laso family. Yan, magandang araw po sa ating kababayan dyan sa Marinduque. Sa Barangay Labu, Santa Cruz, Marinduque, sa Laso family. Yan. Maraming salamat sa patuloy niyong subaybay sa ating sa programa. Yan. At siyempre, sa mga kasama ng staff natin dito, kay na Sir Santino, Sir. Mga staff ng Marinduque News Network, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin dito sa programa ng Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Muli po, kami po ay nagpapasalamat at nakalipas na naman po tayo ng 1 oras mahigit po dito sa ating programa. Kaya muli po, kami po ay nagpapasalamat. Maraming salamat po sa inyong at muli po ay kami po ay nag-iiwan ng isang paalala na tayo po ay patuloy na mag-iingat sa ating araw-araw na pamuhay. Isang maganda at ligitas pong mapayapang araw po sa ating lahat. Kabayan, hinihintay na po kayo ng bagong gawa at